sabi mga Diyos ay buhay. At syempre, di ba, nagising tayo kaya buhay na buhay talaga si Lord sa ating lahat. At good morning po sa iyo, Brother June, Sister Rose, at syempre sa mga kapatiran po natin na nandyan na kahit naghihirap, kahit may sakit at masakit at katawan sa oras na to, nandyan pa rin siya. At syempre lahat din po kayo na nandyan. Good morning po sa inyong lahat. Amen. Okay, at sorry. Atin pong bigyan ng daan para babati rin po sa inyo. Sister Rose, kumusta dyan sa Batangas? Amen po, Brother June. A blessed Tuesday po, Sister Julie, Major Brother. Ito po, maulang punong-puno ng pagpapala po. Maulan po dito, simula pa po nung New Year. Opo, tuloy-tuloy siya ang ulan. Ang isa pa po, ewan ko kung nakakaranas po kayo, my dear brother and sister, Brother June. Napakalakas po ng hangin. Lalo na po bandang Santo Tomas po. Talaga po ang mga bubong halos gustong lipa rin. Pero sabi nga po, buhay po ang Diyos sa mga buhay natin at punong-puno po siya ng pagmamahal sa ating lahat. Kaya ito po ngayon, panibagong taon na talagang sama-sama ulit tayo. Purihin siya at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po at pagpalain po tayong lahat. Amen. Okay, at siyempre po katulad ng dati, simulan po natin ang ating gawain sa magitan po ng pagdulog natin sa ating mapagmahal na Panginoon upang sa Kanya ay muling humingi ng patnubay at tulong upang magampanan natin ang Kanyang kalooban sa araw na ito at dito sa ating gawain. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa umagang ito, una po sa lahat, nagpupuri po kami sa inyo. Sinasamba namin kayo, Panginoon. Yes, Lord. At nagpapasalamat po, Lord, sa umagang ito, sa pagbigay po sa amin ng panibagong buhay, Lord. Yes, Lord. Buhay na masaya, buhay na kaaya-aya. Thank you, Buhay Lord. na palagi po namin, Lord, na nararamdaman ng pag-ibig ninyo sa amin Yes, lahat, Lord. Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At Lord, sa oras po ito, bigyan niyo po kami ng kakayanan para makapaghandog sa inyo. Maski sa maliit po namin nagagawa, Lord, na napapurihan namin kayo, Panginoon. Yes, Lord. Madakila namin kayo, maitaas namin ang inyong pangalan, Panginoon. At Lord, ang pasasalamat din po namin kahit na po sa oras ng paghihirap, Lord, sa oras ng problema, Lord, alam po namin na hindi niyo po kami iniiwan. Panginoon, nandiyan Yes, po kami Lord. lagi, niyayakap niyo po kami lagi, Lord, kaya nagkakaroon po kami ng kalakasan para lumaban. Panginoon. At syempre, Lord, sa umagang to, muli po kami kakatok sa puso ninyo, Panginoon, para sa mga kapatid po namin na humihingi pa rin po ng katugunan sa kanilang mga panalangin, Panginoon. At para din po sa kapatid po namin na special po na humihingi din po ng mga panalangin. Yes, Lord. Na tinataas ko rin po si Francis, Lord, sa oras na ito. Yes, sobrang Lord. sakit ng katawan niya. Yes, Lord. At hinihingal din po at hindi po makapagsalita, Panginoon. Nakikita niyo po at nararamdaman po ang kanilang hinaing, kanilang pain. Yes, sa oras Lord. na ito. Maging Sister Ajal din po, Lord, na Yes, alam Jesus. din po namin na kailangan din po na panalangin Yes, para din po Jesus. sa complete healing po niya at makita din po at maging negative po lahat ang mga kanyang mga gagawin procedure sa kanya, Panginoon. Yes, Lord. Lahat po kami dito, Lord, na may kanya pa rin pong kahilingan, Panginoon. Hindi man po namin mabanggit isa-isa, Lord. Lalong-lalo na po sa prayer list po na lagi pong dinadasal sa araw-araw, Panginoon. Yes, Lord. Dinataas din po namin sa oras na ito. At Lord, dahil po sa mga kapatid po namin na nagtidiwang din po ng kaarawan nila ngayon, panibagong buhay pa rin po, Lord, na ipinagkaloob niyo sa kanila, Sister Karen, Sister Karen Easy. Karen Easy. Amita
Flores at si Karen E.C. Lloyd na nagdidiwa ng birthday po Yes, sa oras Lord. na sa araw na to. Panginoon, bless niyo sila at bigay po ang mga lambing nila na kahilingan sa inyo, Panginoon. At sa lahat din po ng mga kapatiran po namin na wala dito, andito Lord, itinataas pa rin po namin at ang community ng Sino Ako, lalo-lalo na po si Brother June, ang pinagkaloob niya sa amin, aming head servant Panginoon, na mabigyan din po siya ng kalakasan Yes, at Lord. patuloy din po siya makapag-serve, Lord, sa abot ng kanya rin po. Yes, Lord. Lahat po ito tinataas namin in Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Okay, pakishare lang po ang ating live stream, no, para makarating din po sa iba ang mabuting balita ng ating Panginoon. At tutunghayan na po natin ang salmo para sa araw na ito. At ito'y pagninilayan natin kasama po ang mga pagbasa, no, mula unang pagbasa, ganun din po ang ating Ebanghelyo. At mapakinggan natin kung ano ang nais iparating sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Kaya handa na po natin ating sarili upang pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon, sapagkat ito po ang tunay na pagkain ng buhay. Ang Panginoon mismo nagsabi na ang tao hindi nabuhay sa magitan ng tinapay lamang o maging kanin o anong ulam pa man yan, no? O kahit pansit, bagkos sa magitan lamang ng mga salita na bumula sa kanyang bibig. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles at babasahin ni Sister Rose sa wikang Tagalog. Beloved sisters and brothers, it's Tuesday today, the 6th day of January, Tuesday after Epiphany. And our psalm reading will be taken from chapter 72 of the book of Psalms, verses 1, 2, 3, 4, 7, and 8. At ito pong ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm is, Lord, every nation on earth will adore you. Lord, every nation on earth will adore you. O God, with your judgment, endow the king, and with your justice, the king's son. He shall govern your people with justice, and your afflicted ones with judgment. The mountains shall yield peace for the people, and the hills justice. And he shall defend the afflicted among the people, save the children of the poor. Justice shall flower in his days, and profound peace till the moon be no more. May he rule from sea to sea, from the river to the ends of the earth. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Be to God. Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. My dear brothers and sisters, ang ating pong salmon tugunan. Poon, maglilingkod sa iyo anang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo anang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, ay siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. Pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at nanagana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya na umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak.
mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalap. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. No? Kay buti niya sa atin. At bago po ang lahat, pakinggan muna po natin isang bahagi ng awit na ito. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Oh, praise God. No? Hallelujah. Ano, alam niyo po, sa tuwing ating na inaalala no ang kadakilan po ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin mapigilan no, na parang gustong tumulo ng luha sa ating mga mata. No? Dahil alam naman po natin ang katotohanan no, that not among one of us no, is deserving to be loved by God. For we are all sinners and have fallen short of the glory of God. Diba? Minahal lang po tayo ng Diyos, hindi dahil tayo karapat-dapat. Minahal lang tayo ng Diyos, hindi dahil tayo kaibig-ibig. Minahal tayo ng Diyos sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. At yan po ang mabuting balita na nais ipahayag sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Wala siyang ginusto kundi ang ating ikabubuti, di po ba? Kitang-kita naman po natin sa ating ebanghelyo at sa pagbasa po ng ating salmo no, na talaga namang pong kapuri-puri ang kadakilaan po ng ating Diyos. At nagparito siya para maranasan po natin ang katarungan, di ba? Ang kanyang pag-ibig at mayangat niya ang mga aba, di ba? At mabigyan ng kagalingan ng mga may sakit. Ang mga nangangailangan ay kanyang pupuspusin at bubusugin at pupunuin. Yan po ang dakilang pangako ng Diyos. At walang pangako ang Diyos na hindi niya kayang ganapin. At bawat pangako at plano ng Diyos ay walang makakahadlang. Kaya nga dumaan na rin po ang Pasko. Palatandaan na walang makakahadlang sa pangako ng Diyos. Nangako siya na siya ay paparito. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo kakalimutan. Dumaan ang Pasko. Sana naman araw-araw ay maalala natin ang Diyos. Kung siya, hindi niya tayo kinakalimutan, sana wag naman natin siyang kalimutan, mga kapatid. Diba? He deserves our thoughts. He deserves our love. Diba? Kailangan nating ibuhos ang buong lakas natin para sa Diyos, sapagkat binuhos niya ang lahat-lahat para sa atin. Maging sa kaluhulihang patak ng kanyang dugo ay binuhos niya. Para lahat lang tayo ay makalagpas sa buhay na kasumpa-sumpa at makakaroon ng pag-asa at pagkakataon na maranasan ang buhay na kasiyasiya bilang mga anak ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Siya ang gagawa ng lahat at siya ang gumawa ng lahat, Panginoon, ay brothers and sisters. Siya ang gumawa ng lahat. Hindi tayo makakarating sa langit, hindi tayo magiging anak ng Diyos, hindi dahil sa mga gagawin natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Ito yung ginawa niyang pasakit at kamatayan sa krus sa Kalbaryo. At muling pagkabuhay niya. Siya ang gaganap ng plano ng Diyos na tayo makakasama niya sa kalangitan. Marami man tayong babatahin na paghihirap at pagsubok sa mundong ito.
Alalahanin mo lang ang pangako ng Diyos. Kasama mo siya. Hindi ka nag-iisa. Magtiwala ka sa pag-ibig niya. 30 taon na po naranasan ko ang kadakilaan po ng pag-ibig ng Diyos at ang katapatan niya sa pagmamahal niya sa kanyang abang lingkod. Ito po nagdudulot sa akin ng kaligayahan na hindi ko natagpuan at hindi ko nakamtan mula sa mundong ito. Sinubukan ko ang lahat ng klaseng kaligayahan na inaalok ng mundo. At hindi ko ito naranasan. Ang naranasan ko po ngayon ay talagang ibang-iba sa naranasan ko at naranasan ko sa buong buhay ko. Kaya ito po ang binabahagi ko sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa ay magkaroon din kayo ng biyaya na mananasan nyo ang buhay na matagumpay, buhay na punong-puno ng pagmamahal mula sa mga taong nakapalibot sa inyo at higit sa lahat mula sa Diyos na nagkatawang tao. Sa ating ebanghelyo, di ba? Nakita naman po natin, hindi lamang spiritual needs ang pinarito sa atin ng Panginoon, di ba? Pati ang ating physical and material needs. Ulitin ko po, no? Hindi lang spiritual needs ang pinoprovide ni Lord, di ba? Pati material and physical needs. Alam naman po natin sa Ebanghelyo, ang daming sumusunod at sumasama sa Panginoon dahil kaiba siya sa lahat. No? Sa lahat ng propeta, siya lang talaga may taglay ng kapangyarihan na nakakaganap ng himala. Ang mga pilay ay nakalakad, ang mga bulag ay nakakita, ang mga kitongin ay gumaling, ang patay ay nabuhay. Ano pang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin? Ako din po ay dating patay sa kasalanan, pero binuhay din po ako ng Panginoon. Dati din po akong isang kitongin at nakakadiring makasalanang tao. Pero nilinis po ako ng Diyos sa pagitan ng kanyang kabanal-banalang dugo. Sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay binigyan niya ako ng panibagong pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay, maging isang bagong nilalang. Hindi na isang makasalanan at masuwayin, kundi isang anak ng Diyos na walang ginusto kundi ang ibigin ng Panginoon, paglingkuran at ipangalandakan ang kanyang kabutihan. Pinakita din sa ating ebanghelyo na ang kanyang mga alagad ay tinawag niya hindi dahil sa kanilang kakayahan. Binigyan sila ng obligasyon ng Panginoon, di ba? Sabi niya, pakainin niyo sila. Sabi na, hindi namin kayang pakainin sila. Wala kaming sapat na kakayahan. Yan pong hinaing nila, di ba? At nakalimutan nila na ang Diyos na nag-utos sa kanya magpakain ay Diyos ng imposible. Kaya dito naihayag kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Ano man ang limitasyon natin sa buhay natin, mga kapatid, ipagkatiwala lang natin sa Diyos at bahala na siya. God will take over. Ganon din po ako, wala tayong pinag-aralan masyado sa theology, sa divinity, Mariology, theology, whatever, Bible. Nakakapagsalita naman pa rin po tayo. Nakakapag-inganyo pa rin man tayo ng tao na magbago. Sapagkat ang mahalaga po ay sinasamahan tayo ng banal na spirito. Anong sabi po sa ating gospel? There is no need for them to go away. No? Give them some food yourselves. Ito po tayo po yung mga instrumento ng pag-ibig ng Diyos. Kung anong nais ganapin ng Diyos sa tao, tayo ang gagawin niyang instrumento. At huwag tayo mag-alala sapagkat siya din po magpuprovide ng lahat ng kakailanganin natin. Di ba? Para magampanan natin ang kanyang kalooban. Sa ating ebanghelyo, nakita natin isang malaking himala, di ba? Hindi lang naging sapat ang 5 pirasong
tinapay at 2 pirasong isda para pakainin ng mahigit 5,000 tao. Hindi lang naging sapat, kundi sobra-sobra pa. Hallelujah! Nakapag-uwi pa sila ng ilang basket para ipakain muli sa mga mahihirap. Anong bagay ang hindi kayang ganapin ng Diyos sa buhay mo, kapatid? Kung ikaw ay nakaratay sa banig ng karamdaman, maniwala ka ng gusto ng Diyos na bumangon ka. Hindi mo na kailangang marinig pa ang kanyang boses. Manalig ka lang. Na dahil sa pagmamahal niya sa iyo ay kaya kanyang ipabangon sa oras na ito. Gagawin niya ang lahat para maniwala tayo na mahal tayo ng Diyos. This is all we need in life. Faith, brothers and sisters. Walk by faith and not by sight. Kung akala mo ay parang natatabunan ka ng problema, kapatid, nagkakamali ka. Laging mas malaki ang Diyos kaysa sa problema natin. Wala siyang paintulutang problema na hindi mo kayang lagpasan. Sa pamagitan ng tulong niya, kapatid, lahat ng imposible ay magiging posible. Naranasan po natin ito sa 30 taon, sa 3 dekada ng ating ministeryo. Kahit kailan, hindi po tayo pinagkulang ng Diyos. Nakakapagpakain tayo. Tuwing may prayer conference tayo. Ilan ba ang dumating na tao, laging napapakain po natin. Kaya ang himala na nangyari sa ating Ebanghelyo, patuloy pa rin pong nangyayari sa kasalukuyang panahon. Sapagkat ang Diyos natin ay siya ring Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Kaya, brothers and sisters, kung napagkatiwalaan nila ang Diyos, mapapagkatiwalaan mo rin ang Diyos. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung nakikinig ka at naniniwala ka at nananampalataya ka, pasalamatan mo ang Diyos. Sa magitan ng mga problema, sila nagkaroon ng problema, 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, at ang trabaho nila ay pakainin ng mahigit 5,000. Dahil sa isang malahiganting trabaho o problema, doon nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ganon din ang kalagayan mo, kapatid, di ba? May cancer ka, anong sakit mo? Wala bang solusyon yan? May solusyon yan, kapatid. Kung ikaw ay mananalig sa pag-ibig ng Diyos, maging sa oras na ito ay kaya kanyang patayuin. Manalig ka, mahal ka ng Diyos. Yan lang po ang nais pabatid sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Wala tayong dapat ipangamba. May Diyos na nag-aalala sa atin. May Diyos na nais tumulong sa atin. Kaya niya tayo tinuruan ng manalangin. Kaya magtiwala ka, manalangin ka, kausapin mo siya sa oras na ito. At katulad nitong mahigit 5,000 taong sumunod sa Kanya, makakaranas ka rin ng pinakamalaking himala sa buhay mo. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ng ito. Amen. Sister Julie, good morning. Amen. Good morning ulit, Brother June, Sister Rose. Tama ka talaga, Brother June, mayroon tayong Panginoon na sobrang magmahal sa ating lahat. Kaya, di ba siya talaga yung kalakasan natin eh. Lalong-lalo na sa oras ng namumblema tayo, sa sakit natin, sa pangangailangan natin sa buhay. Talaga wala naman talaga tayong kakapitan kung di siya, di ba? Meron din naman siyang ginagamit na instrumento, kaya nga dito sa Sino Ako Family natin, na ang daming instrument na ginagamit si Lord parang doon sa di ba, multiplication. May instrument na gagamitin si Lord para iparamdam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kagaya na sabi mo nga kanina na minahal niya tayo kahit di tayo kaibig-ibig. At totoo naman yun, kasi tayo nga talagang ang bilis nga nating bumigay, ang bilis nating makalimot. Diba? Si Lord hindi nakakalimot, pero tayo, minsan pag may dumadating na sa atin,
minsan sobrang saya, sobrang pagpapala, nakakalimot tayo. Pero si Lord talaga, papaalalahanan ka para makabalik ka sa Kanya. Para malaman mo, ma-realize mo ulit na hindi ka niya iniiwan. Diba, nandiyan siya para lagi kanyang tulungan. Kaya minsan, alam mo yung dumadating yung problema sa atin, nire-remind niya lang tayo, nandiyan siya Kasi wala tayong tatakbo, wala tayong hihinga ng tulong, kundi siya talaga. Di ba? Magdadasal ka, sobrang dasal mo, iiyak tayo sa Kanya. Kasi yung feeling mo ba na talagang maramdaman mo yung presensya niya. Yun ang gustong-gusto ni Lord, yung talagang sobrang high ka sa Kanya. Diba talagang parang yung kulang ang buhay mo kung wala si Lord sa buhay mo. Diba yung gano'n. Kaya minsan inaalaw na talaga may dumanas tayo na magkaroon tayo ng problema para malaman natin, ma-realize natin na hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kagaya kanina nga, paggising ko, tawad na naman ako. Sabi ko, Lord, pwede ba tumawad na hindi mo na ako tatayo at magsimba? Diba yung gano'n na 6 o'clock kasi gising ka masarap. Pero talaga, yun nga, dahil mahal tayo ng Diyos, kahit talagang hindi tayo ka-ibig-ibig, pero mahal tayo ni Lord, yung mga bagay na gano'n ako, konting bagay na kailangan mo ibalik sa ating Panginoon ang lahat ng kabutihan. Nabanggit nga ni Brother John din kanina na kaya ni Lord lahat gawin. Walang imposible sa Kanya. Doon papasok naman talaga yung faith natin na pinaniniwalaan natin. Ngayon ba lang sabihin natin. Patay nga, kaya niyang buhayin okay. Di ba? Yes, oo nga, Brother John, di ba, kagaya kay Bebot. Lalo actually, Brother John, minsan mag-usap kami ni Bebot kasi nawala, parang hindi ako nakipag-contact sa kanya kasi parang nasaktan din ako syempre tao pa rin ako. Nasaktan lang ako, parang itinakwil niya ang sino ako. Nasaktan ako dahil siya yung unang-una naka-experience ng miracle mula sa sino ako. Yung gano'n, na yung may cancer nga kasi siya, talagang wala na. Yung pag naiyak nga ako noon, kay Brother John talaga ito. Kasi gusto ko siyang dalhin si Brother John kay Bebot. Sabi niya, nahirapan na siyang huminga. Yung gano'n. Kailangan niya magamot dahil sa cancer niya. Pero sabi nga ni Brother John, ano magagawa? Kaya umiyak ako. Kaya sumama si Brother John doon. Nakita nga po siya talagang nakahandusay na siya na talagang hindi mo alam. Yun, na parang tayo na nga yung tapos nagalat lahat yung mga gamot sa harapan ng gano'n nakapapon-tapon. So yun yung time na lumuhod talaga si Brother John. Ang luhod talaga niya na para pray over si Bebot. Yun nga na bigla na lang tumayo si Bebot. Sabi niya, asan ako? Yung mga gano'n, di ba? Parang naramdaman niya yung pagkilos ng Diyos. Tapos biglang gano'n na maririnig ko. Kaya nga, masakit sa akin na gano'n. Kasi ibinabalik ko nga siya. So, nag-iba siya ng religion. Ano niya, pinuntahan na religion. Tapos ngayon talagang, minsan titirahin niya yung mga sinasabi ko tungkol sa ano. So, minsan gano'n talaga. Ewan ko. Minsan talaga may inaalaw si Lord para sa ating lahat na ma-realize natin. Minsan sa sarili natin, dapat ma-realize natin ano ba ito nagagawa natin, mali natin. Kasi may wisdom na binibigay si Lord sa atin na dapat lagi ka talaga nakakapit sa Kanya para malaman mo kung anong gustong paggawa ng Diyos sa iyo. Pero isa lang talaga ang dapat natin paniwalaan. Walang imposible sa Diyos. Kung siya nga nawala yung cancer niya dahil sa gano'n, wala talaga. After nun, nawala yung cancer niya. Kasi tumira siya sa akin yung gano'n. So dito nagsasuffer pa siya. Laging dinudugo yung ilong niya, yung gano'n. Tapos after nun, talaga nawala. Complete na yung na-cure siya. Yung gano'n. Parang sa iba nating kasamahan na nagka-cancer na pinagaling ni Lord. So, kung yung mga bagay na yung ginawa ng Diyos, diba, napagalingin ka. Ako, naayos ang buhay namin ng kami mag-asawa, diba? Bakit hindi niya pwedeng gawin doon sa iba natin na nangangailangan ng tulong? Kaya talaga totoo, kapit lang. Kaya kulang itong pinagawa natin para ibalik sa Diyos ang sobra-sobra niyang kabutihan para sa atin. Amen. Kaya
pakiusap natin, di ba? Huwag na sana tayo magkasala pa ulit, di ba? Huwag tayong masilaw sa salapi, di ba? Huwag tayong masilaw sa kayamanan. Minsan kaya tayo napupuntang impyerno dahil sa nasisilaw tayo sa salapi, no? Parang pinagbibili natin ang kaluluwa sa demonyo, di ba? Kahit alam mo ng bawal ay gagawin mo dahil sa salapi, di ba? Kaya brothers, sisters, mas mahalaga ang Diyos kaysa sa salapi, di ba? Ang salapi, hindi ka mamahalin ng salapi, pero ang Diyos mamahalin ka hanggang magpakailan pa man. Kaya wag mong ipagpalit ang Panginoon sa salapi. Sister Rose? Amen po, amen po. Talagang napakabuti po ng Panginoon, Brother June, Sister Julie, my dear brothers and sisters. Sabi nga po kung titingnan, sabi nga po ng ating head servant, Sister Julie, at alam kong alam din ng bawat isa. Araw-araw po ay Pasko. Bakit po araw-araw ay Pasko? Kasi araw-araw po may regalo po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Itanggi man natin to, ayawan man natin to. Ano po yung regalo niya sa iyo, sa akin at sa ating lahat? Yung buhay po ng bawat isa. Kaya kumbaga, darating yung Pasko, ibinigay na lahat ng Panginoon ng regalo sa bawat isa. Ang tanong na lang, my dear brothers and sisters, ikaw ba may regalo din sa Panginoon? Or yung regalo ba niya, gaano mo ba ito pinasalamatan man lang? O gaano mo ba ito nagawa ng paraan para yung regalo niya sa iyo araw-araw? Araw-araw ay Pasko, sabi nga lagi ng ating head servant, lupa man ay langit na rin. Talagang nakakaranas po tayo ng ganyan. At ito na po ulit yung panahon, panibagong taon, panibagong buhay po. Bakit po panibagong buhay? Dumating na po yung sabi nga, nagpakain na po ang Panginoon, Kapaskuhan. Maniwala man po tayo, hindi, wala namang nagutom ng dumaang Pasko. Kasi hindi nga po, sabi nga po, hindi po nagpabaya ang Panginoon. Lagi niya po tayong pinipid. Kung yun ang ipinakita ng Panginoon nung araw, ilan lang po yun, pero marami siyang napakain. Hindi lang marami, sumobra pa po. Yun ay dahilan po ng kanyang sobrang pag-ibig sa atin. At sa sobrang pag-ibig ng Panginoon, salamat po Panginoon. At pinili mo ang bawat isa sa amin, ang Sino Ako Family, at ang community po na dinadalohan ko rito, ang El Shaddai. Kahapon po, sobra po akong blessed na blessed. May kausap po kasi ako. Medyo napagalitan ko po ang anak kong bunso dahil sabi ko sa kanya, importante yung kausap ko. Ang ginawa po ng aking bunso ay sumama pa sa mga kaibigan, nagsikain sila. Sabi ko, nasan ka na? 1 o'clock na, usapan natin. Umating siya mga 3 na. Yun pong kausap ko kinancel na, sa next na lang. Siyempre, dadating ako ng late yung gagawin namin para doon. Sa process na yon, parang hapon na, wala nang magiging marahil, sabi nga po niloob ng Panginoon, yun pala hindi ko po naalala. First gawain nga po pala. Unang gawain at pagdating ko doon, talagang napakabuti po ng Panginoon. Sabi nga po, ibigay po talaga natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay Pedro. Kung tayo po, ibinigay sa atin lahat ng Panginoon regalo niya, binigay niya na sa atin lahat Sana naman sa pagkakataong ito, nawa naman sa pagkakataong ito, baka naman kaya na sa bawat face-to-face natin, sa bawat live stream natin, magawa na natin, magampanan na po nating paglingkuran ng ating Panginoon. Sabi nga po ng isang awit, ayaw po naming magkulang ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ayaw naming magkulang sa iyong pagmamahal. Kaya po, ako po talagang lagi ko pong sinasabi noong paman hanggang ngayon, kung pwede nga lang po, araw-araw, minuminuto, nasa paglilingkod po tayo. Dahil dito po yung kalakasan ng Panginoon ay pagkakaloob sa atin Pero pag tayo po'y lumabas na, tayo'y umalis na, tapos na gawain, tapos na live stream, alam naman po natin, lagi natin kasama ang Panginoon. Pero sabi nga po, ang pag-ibig niya, lagi niyang ibinibigay sa atin. Kaya salamat Panginoon sa pagpili mo sa bawat isa,
sa aming head servant upang lalo at lalo na maging matatag, maging matibay at patuloy na maglingkod sa iyo. Salamat po at pagpalain po tayong lahat. Yan. Kaya kitang-kita naman po natin, no? Ang kahalagahan po na tayo'y sumusunod lagi sa Panginoon, di ba? Itong mga taong ito, sunod lang sila ng sunod kay Jesus eh. Kaya nga nakaranas sila ng himala, di ba? Kaya kung asan si Jesus, andun sila, di ba? Kaya yun po ang sikreto sa buhay, no? Lahat ng gawin natin, no, ay para maranasan po natin ang presensya po ng Diyos, no? At it is in doing the will of God, no, that we will always experience the loving presence of God, di ba? Kaya wag tayong manghinawa, wag tayong magsawa, no? Kaya pagsumikapan po natin, no? Hindi yung yung next time na naman ako mag-attend ng face-to-face, naka-attend na ako last month eh, di ba? Ang pag ganyan pong attitude natin, di ba? Alam niyo po ang sukatan ng biyaya ng Diyos. Ang gagamitin niya yung sukatan na ginagawa mo para sa kanya, di ba? Kaya kung ang sukatan mo sa kanya ay limitado, ang biyaya mo na matatanggap sa Diyos limitado rin, di ba? Kasi ina-alternate mo siya, di ba? In every other month mo siya, di ba? Tinatamad ka ngayon o kaya brothers and sisters, yun ang sinasabi natin, no? Be consistent, di ba? Be consistent. Hindi naman maganda po yung magsisimba lang tayo dahil ganado tayo magsimba, di ba? Pero kung kung medyo down ang feeling natin, ayaw natin magsimba. Hindi po ganyan, di ba? Dapat, kung kailan nga down ka, tsaka dapat ka magsimba eh. Di ba? Kasi kailangan mo ang tulong ng Diyos, di ba? Kaya tayo baliktad eh. Kung kailan down na down tayo, tsaka ayaw na natin attend ng prayer meeting, ayaw na natin mag-serve kay Lord, di ba? Parang titigil na tayo, ay lalong yan ang gusto-gusto ng demonyo mangyari. Kaya nga binigyan ka ng problema ng demonyo eh, 'di ba? Para tumigil ka sa gawain eh, 'di ba? Kaya the more na kung ano ang gustong mangyari ng demonyo, yung opposite ang gawin mo, 'di ba? Para matawag mo ang pansin ng Diyos, makita ng Panginoon nagsusumikap ka at nananampalataya ka na nagsusumikap ka na sa pagsusumikap mo ay hindi kanya pababayaan. Ganun lang po ang dapat reaction natin sa buhay, no? Ulitin ko po, no? Kung kayo ay nasa problema, huwag kayong titigil, no, sa gawain. Dahil yun po ang gusto ng demonyo. Ulitin ko, kaya kayo binigyan ng problema ng demonyo dahil gusto nga niya tumigil kayo sa gawain, 'di ba? Kaya pag tumigil ka sa gawain, sabi mo, pahinga muna ako. Ang nakangiti sa iyo ngayon yung demonyo, 'di ba? Ang Panginoon ngayon sa iyo umiiyak, 'di ba? Kasi parang wala kang pananalig sa kanya na it's a matter of time, 'di ba? Ma-overcome mo rin yan. It's a matter of time. Mawawala din yung problemang yan. At pag nawala yan, ma-realize mo na lahat naman palang bagay under control, no, sa kamay ng Diyos. Kaya yun lang po, magtiwala tayo sa Diyos. Wala man pong taong hindi dumadanas ng problema. Ngayon, itong mga alagad ng Panginoon, kasama nila si Jesus, nagkaroon sila ng problema itong particular time na to. Wala silang maipakain sa mga tao, di ba? Pero, di ba, nagkaroon din ng solusyon. Dahil, bakit nagkaroon sila ng solusyon sa malaking problema nila? Dahil kasama nila si Jesus. Sir Julie? Amen. Meron ba ako? Ano. Kasi nawawala ako dito. Amen. Yun na nga, Brother June. Kagaya ng sitwasyon naman ng ate ko. Kasi nga hindi na sila makakapunta kasi sobrang layo. Kaya kahit every 3 months man lang na makabalik sila. Kasi di ba Bataan nga yun. Wala yun. Sobrang layo naman, parang sila Sister Olive naman din, di ba? Gustuhin man talaga minsan ng sila ate talaga, hinihila ko talaga yung gano'n. Kaya pati pakikinig talaga pina-follow up ko yung gano'n. Kaya alam ko hindi naman pababayaan ni Lord. Maski ipaisip na rin sa kanila, maski monthly. Si Lord naman ang kikilos para sa atin lahat Talagang wala naman. Sabi nga natin, walang imposible sa Diyos. Lahat may pangyayari. Kasi pati pagbabago din naman ng ate ko Dati, biruin mo yung simbang gabi.
hindi nagsisimbang gabi yun, natapos nila yung simbang gabi. Nakasama niya nga si Cecil. Sabi ko, wow, praise God. Sabi ko nga gano'n, di ba? Ang dami pa rin talagang changes na nangyari ko. At nakita din naman ni Lord yun. Kaya nga nabibless naman si Romel. Oo, Yung ganun. pinagpapala naman yung negosyo Oo, ni... talaga. Kaling sabi ko, iisipin mo talaga, ibabalik na dati. Sasabi ako sa iyo, brother, yung sabi, pray mo naman si Romel. Sabi ko, nakakaawa yung papa ko kasi masyado na siya na-depress. Mula sa, talaga, ang laki ng ano niya, ng mga niya sa J&J, sa Procter and Gamble, talagang napaka-taas naman ang naging position niya. Tapos napunta siya sa bangko na ang laki din naman na naging biglang nawala lahat. Parang talagang ganun pala minsan mangyayari na nasa tuktok ka na ganun tapos biglang ibababa ka. Talaga alam mo yung bababa ka. Parang si Saint Paul naman na hindi ka pa rin yung talagang babang-baba. At kahit paano nandun ka pa rin na talagang meron pa rin pagkakataon na chance na talagang ahon ka talaga ulit. Pero nakita ko talaga yung ano niya na inom na lang siya na hindi niya malaman niya. Doon na lang siya sa stage titira o maghanap siya ng work. Yung ganun. Pero kita mo, sabi nga namin na ate ko mula sa, kami pa ng ate ko minsan nagiging negative. Sabi namin, ano mangyayari naman dyan sa tinapa na yan? Ang dami-dami na naman nagtitinapa. Yung mga tao nga, ayaw nga nila, di ba yung mahal-mahal tinapa. Syempre, doon sa palengke, pupunta ka ng palengke, may tinapa na talagang mura. Yung ganun talaga, magkano ang tutubuin mo? Alam mo, lahatan nandun, pero syempre, sabi ko nga sa prayer warriors noon, sabi ko, pakipray naman ang pamangkin ko, lagay ang pangalan niya. Kaya nagpapasalamat din ako sa prayer warriors, maraming po sa akin. Tapos, yan, naawa naman si Lord. Nakita niya naman yung kabutihan ng pamangkin ko dahil madami rin siyang natulungan. Alam, brother, yung kahit kumita siya noon, pati kami, walang tigil. Ang tao talaga na may kabutihang loob. Noon papasok yan. Bago siya pumasok, dadaan siya ng simbahan dito sa amin. At luluhod siya. Everyday yun. Kasi noon, everyday mas na ako noon, natigil lang ako. Tapos yun. Tapos biglang, yung pagpapalain ka talaga ni Lord. Kahit na sabihin minsan dadaan ka sa bagyo, pero kasama mo pa rin ng Diyos. Kaya ngayon talagang nakakatuwa nga yung kanyang commercial. Makikita mo, napaka-humble pa niya, Brother John, kasi ilagay doon OFW. Sabi ko nga, anong OFW? Hindi kaya man OFW. Pero tinanggap niya yung sinabi sa kanya Sa ABS, sa ABS. ABS-CBN, nasabihin na OFW. Actually, hindi naman siya nag-OFW. Ang ganda ng position niya. Parang, parang expat siya, di ba? Expat siya kasi may, may pakotse pa siya, may pabahay pa siya noon. Oo, tumira siya sa Singapore kasi manager siya. Binigyan siya ng bahay doon. Mga anak mo, gano'n na nangyari sa kanya. Pero hindi niya pinansin yun. Yung sinabing OFW, pinokay niya yun. Gano'n, para makita din ng mga sabi. Sabi ko, humble naman ng pamangkin. Sabi ko yung sinasabi ng milyon na kinikita niya ngayon mula sa pagiging OFW. Pero actually, milyon na yung kinikita niya na before. Diba? Bago siya maging, pero inano niyo yun. Kasi yung puso niya, yung gano'n. Pero, ganun talaga kumilos si Lord. Kaya, mabait naman talaga kasi si Romel. Oo. Mabait naman kasi pamangkin ko. Yung gano'n. Kaya, sa lahat naman tayo, Brother Jim, meron tayong ginunto ang puso na nandito sa puso natin na minsan hindi lang agad lumalabas. Pero dahil nga naka Lord tayo, makikita mo ang babait ng mga kasama natin, yung mga sa sino ako family, makikita mo yung kabutihan ng bawat isa. Lalo-lalo na pag kailangan talaga ng tulong at panalangin. Ako pag humihingi ako ng tulong, para dito sa ganito natin, pangangailangan, hindi ka na magdadalawang salita eh. Kaya brother, yung maapaw talaga eh. Makikita mo, andyan na yung mga tulong, ang mga pagbuhos, panalangin, financial, kaya thank God talaga. Bless tayo't lahat dito sa community na sino ako, Brother John. Kaya syempre, thank you din sa'yo, di ba? Tatag mo din naman eh. Ikaw din naman na nag-start nito na maging matatag eh, di ba? Dahil ikaw ang unang-unang dumaan sa lahat ng problema na mabibigat. At sabi nga, di ba, kung sino may mabigat na problema, mabigat na nagawa kay Lord, siya yung, di ba, siya yung talagang buong puso nagsusumikap at magbibigay ng panahon ng lubos sa Diyos. Yan. Amen. Wala naman kasing exempted talaga sa problema, di ba?
Sa ating ang gospel ngayon, nagka-problema si Lord eh. Iniisip niya paano pakakainin yung mga tao. Tapos sabi mga alagad niya, yung mga alagad pa niya, walang tiwala sa kanya, 'di ba? Paano makakakilos ang Diyos kung hindi niya nakikita ang faith natin sa kanya, 'di ba? Kaya kailangan makita ng Panginoon na nagtitiwala ka sa kanya, na kikilos siya at kikilos siya. Hindi dahil dapat kang pagalingin, 'di ba? Kundi dahil mahal na mahal ka niya. Sister Rose. Amen po, Brother June, Sister Julie. Sabi nga po ni Sister Julie, God is our provider palagi po talaga. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Ako nga po, bago mag-Christmas, sa tagal, kahit sa bawat Paskong dumarating, nakakagawa po talaga ng parang para maganda. Pero ngayon lang po talaga, pero grabe po yung ipinarano sa akin ng Panginoon personally na dumaan po talaga kami sa financial na kagipitan. Pero God will always provide po. At dun sa mga tao na ginamit niya para maging wala po siyang kamay, wala pong pagkataong ating Panginoon physically, pero Diyos po siyang makapangyarihan at provider natin. Ang tangi ko laging panalangin sa mga taong ginamit ng Panginoon na instrumento. Yung kalakasan at kalusugan nila ay laging ipagkaloob ng Panginoon. At ito lang po talagang Paskong ito na ipinakita po talaga at nasasabi naman po natin yun ng ating head servant, si Sir Julie, ng bawat isa sa atin. Ang Pasko naman, hindi naman kailangan marami kang handa, hindi naman kailangan may bago kang damit, kundi yung kung paano mo ipagkaloob sa Panginoon. Sa kabila nung napapagkaloob naman na natin sa Panginoon. Pero talagang hindi po ako, bumili lang ako ng kung ano lang meron dyan, Pasko, bagong taon. Pero napakasarap po sa pakiramdam dahil God will always provide. Talagang pinovidean po talaga ng Panginoon. Sabi nga po, napaka-blessed po ng bawat isa talaga sa atin. Kasi po, pinakain na po tayo ng Panginoon tulad ng ginawa niya, nagkaroon ng problema, pero siya ang solusyon sa problema. Ang napakaganda po sa Sino Ako Family. Ang pinakamaganda pong nangyari sa atin, kumakain po ang ating kaluluwa mamamagitan po ng ating head servant na hindi po siya nagpapabaya bilang live streamer na pinili tayo para i-share po natin yung pagmamahal, pag-ibig po ng Panginoon. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Kaya kung yung regalo niya ay araw-araw ay Pasko sa buhay po nating ipinagkaloob niya, palitan po natin kahit konting-konti lang po. Yung maialay mo po ang papuri, parangal at pagsamba. Maglingkod, araw-araw, magpakailanman. Salamat po. At I would want to challenge you brothers and sisters, no? Kasi I have been bago pa po Sino Ako Family, no? Ako po yung nag-attend ng iba't ibang gawain. Mondays to Fridays po, iba-ibang pinupuntahan kong charismatic group. Mondays to Fridays. Andyan yung El Shaddai, andyan yung Love Flock, andyan yung Holy Face of Jesus, pati sa Malate Charismatic, San Andres Charismatic, Ermita Church Charismatic. Ay, sasabihin ko po sa inyo, no, ang kaibahan po natin, tayo lang po yung hindi nanghihingi ng pera. Pangalawa, tayo lang po yung nagpapakain pagkatapos po ng prayer meeting. El Shaddai po, malaki El Shaddai, pero tingnan mo kung pinakakain kayo ni Brother Mike. Si Brother Mike ang pinakakain. Sa community lang po, depende po sa ano, pero hindi din po palagi. Mga choir, mga ano lang po, yun talagang... Lahat ng ano, members, pero hindi po lahat. ko. Kaya, mga na-attend, hindi po. Si Brother Mike ang pinakakain nyo. Di ba? Kaya brothers and sisters, di ba? Mga artista po, Brother June, atinan nyo rin po, mga artista, mga community po ng artista. Ako? Apo? Hindi ako naka-attend ng mga okay po. nila.
Opo, meron po Kasi- sila eh. Nakalimutan. Meron. Yung kinaboyet. Hindi naman kasi tayo artista. Tsaka di talaga ambition maging artista yan. Meron sila. Amen po, amen po. Catholic Charismatic. Sina Christopher De Leon yan. Apo. Kami naman po, kaya naka-attend Brother June, si Brother Jogger po ng Charismatic ng St. Pius. Guitarist po doon. So parang naging artista din po kami dati. Amen po. Kaya ito pong ginagawa ng Panginoon sa ating gospel ay pinagpapatuloy po natin ito. Yun pong ibig ko sabihin na ginagaya lang natin si Jesus. No? Yung ating community, we do not only feed yung mga participants with spiritual food but also with physical food, di ba? Tsaka meron din po tayong healing. Kasi yun po ang ministry ni Jesus eh. Feeding, no? Healing, di ba? So, hindi lang po puro hingi tayo ng tithes, no? O pera. Dapat binubusog po natin ang mga participants. Dapat hindi sila uuwi na gutom, di ba? Kaya physically, spiritually, busog po ang nag-attend ng sino ko. Ito po yung grasya ng Diyos. Grasya po ng Diyos kasi hindi ko kayang gawin ito kung walang himala na nanggagaling sa Diyos. Kasi dumadami na kayo eh. Nung araw, kaya ko yung pakainin, di ba? Pero ngayon, sa dami nyo, hindi ko kayong kayang pakainin. Kaya, kita nyo naman, ang kamay ng Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Kaya, minensyon ko lang po ito kasi minsan hindi mo ma-appreciate kasi yung bagay kung hindi mo na-experience sa iba, 'di ba? Kasi ako I've been to almost all charismatic groups eh. Kaya pero hindi ko rin sinadya ito, no? Alam naman ni Sister Julia na nung araw wala naman kaming masyadong pagkunan din dahil dumaan din po ako ng problema sa negosyo, no? Halos 1 taon po akong walang kita, as in wala talaga, no? Kaya minsan dumating naman kami sa pinakakain na lang namin siguro noon pandesal na lang na walang palaman. Pero meron pa rin pandesal. Kaya salamat sa Diyos, ito po ay ating tanawin at pasalamatan lagi sa Panginoon na hindi niya tayo pinauwi na walang laman ng tiyan. Ibig sabihin, sa community po natin, it's the same Jesus, no, na nag-feed po dito sa ating gospel, who is always with us every time we go to face-to-face prayer conference. Yun lang po ang gustong ipabatid. No? Okay. Sister Julie, bago tayo manalangin. Dugtungan ko lang, Brother John, talagang wala man pera, ay, hindi naman tayo pinabayaan ni Lord sa pako. Talagang totoo yun. Hindi talaga tayo pinabayaan. Kahit nasa hindi naman tayo nagkautang mumurahin sa yung tinapay. Oo, wala tayong utang dun sa sa place natin. Maski yung tinapay natin, lagi naman pa rin meron. May kinakain pa rin. Sabi nga, minsan nag-iisip nga, nagkukwentuhan nga sila Sir Babes kami. Pinuwi mo noon ang kinakain natin noon. Ano nga madalas na bilhin mo noon? Yung Basta yung mura-mura. mga tinapay yung mura sa bakery. Sa yung mga bakery ganon. yung mumurahing bakery. Yes, ang dami ko na talaga napuntahang bakery. Yung bakery, para meron lang tayo kay ibang tinapay. Pero at least, yes, never at na least. pinauwi natin sila na walang pinakain. Yan, nawala. Oo, kahit papano, meron talagang ipoprovide sa rin ni Lord. Minsan testingin tayo talaga ni Lord sa maliit eh. Diba? Kasi nakita ko na yun talaga ang kalooban ng Diyos. Pakainin mo sila. Yes, 'Di ba? Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, pakainin mo sila. 'Di ba? Oo. Hindi yung ikaw ang kain ng Amen. pera nila. Amen. Lahat naman, mga kapatid, talagang si Brother John Shop din naman ang nagbabayad din po ng venue namin. Yung ganon. So, yung pagkain namin, yun Pero ngayon hindi na. Pero ngayon hindi na ako yes, nagbabayad. ngayon, ang galing ni Praise God. galing ni Lord. Thank Ngayon, you, Lord.
Sabi ni Lord, ako na lahat para dyan. O, di ba? Praise God talaga. Kaya salamat po sa mga tulong po ninyo. Pinapasalamatan po namin ni Brother John at syempre ng Oo. buong community ng Sino Ako. Kasi wala na po yung ano, monthly. wala na po kasi yung kumpanya ko, no? Wala na, kaya wala na talaga akong pinagkukunan ng, wala na po akong source of income, no? Amen. Kaya salamat at andiyan kayo para tustusan ang gawain ng Oo. Panginoon. Tsaka itong nasa harapan ko, salamat din. Oo, isa, Monthly. isa din yan. No? Isa rin. Praise God. Talaga, alam mo, talagang si Lord, hindi talaga papatalo. Talaga, yung totoo yung brother John gagamit na instrument. Gaya dun ating gospel. Sinabi ni Lord, do it yourself. At, diba? ito rin Panginoon. sinasabi ko pati sa Japan. Walang isang sentimo na pupunta sa bulsa ko sa pinapadala niyong tulong kay Sister Julie. Amen, I don't amen, take amen. advantage Totoo po yun. no, Mm-mm. of your generosity. Mm-mm. Si Lord lang bahala sa Napupunta akin. po sa inyong lahat din. Ah. Sa mga nangangailangan ng tulong sa atin, sa pagkain natin, sa venue natin. So doon po. Yan. Kaya salamat Yun po lang sa inyo. assurance ko sa pati sa Japan. No? Kasi minsan nahiya ako pag nagpapas ng basket, sabi ko, yan po dinalagay niyang ano dyan, dito yung mananatili yan po dito pag gastos yan ng ating gawain. No? Kahit isang sentimo, wala po ako iuwi sa Pilipinas dyan. Baka akala nyo kaya nagpunta dito dahil dyan sa mga perang nilalagay nyo sa basket. Sister Rose, Amen po talaga, my dear brothers and sisters. At sabi ko nga po sa inyo dati, nung nagsisimula po lang po ako sa Sino Ako Family, napatunayan ko na po yan. Kung dati po sa community, may dalawa po akong community, God's Light Prayer Community tsaka Pasig. Pero lahat po din, katulad ni Brother Jun, marami po ako natinan talaga. Pero yung dalawang pong yan, ganun din nagtitid. Pero wala na po ako dun sa community na yun. Hindi ko na po alam, at wala na rin po ang God's Light. Pero pinunta po ako ng Panginoon dito. Matakaw po ata ako. Kasi napunta po ako sa may pinagpapakain po talaga. Ang napakapalad po natin, pinapakain na po ang physical, ang spiritual po natin, pinapakain. Hindi lahat po ng community napapakain ng Totoo yan. spiritual. Totoo po yan. Hindi po lahat. Hindi Totoo po lahat. Kaya talagang napakabuti po ng Diyos sa atin sa Sino Ako Family. Hindi po tayo nagmamalaki, inaano natin. Hindi po talaga yung ninais ng Panginoon. Sabi nga po sa mga pinahayag natin, sa mga will provide po talaga. At sabi nga po, pinakita po talaga sa atin, wala na po talaga tayong hahanap-hanapin pa kundi magsama-sama bilang Sino Ako Family, maglingkod, Yeah. magpakailanman hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Salamat po talaga. Katulad ni ng ating Inang Beren Maria, na nagsabi ng yes, at ganun din po ang ating head servant. Kasi kung hindi naman po siya umukay, hindi natin alam kung may head servant o hindi natin alam kung mabubuo ang Sino Ako. Talagang napakabuti ng Panginoon. Niloob niya po lahat, maging ang community po ng Japan, na talagang napakabuti po ng Diyos. Ang plano niya, lahat ay may katuparan at katagumpayan. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng sobra-sobra. yeah. Praise God. Naalala ko nga nun upo ka pa lang sa ibang gawain aabutan ka na ng sobre. Hindi ka pa nakakaupo. May bit-bit ka na sobre. Papunta ka pa lang doon sa upuan mo. Kaya ayoko naman po ng ganyan, no, na makita nila na tinitake advantage yung mga participants, no, na parang ayoko naman nagpupunta kayo sa gawain para kayo yumaman, di ba? Pupunta kayo sa gawain dahil binabalik natin ang kabutihan ng Diyos, di ba? Dahil nagpapasalamat tayo dahil unang naging mabuti ang Diyos sa atin. Hindi tayo nagpupuntang gawain para pagpalain tayo ng siksik-liglig at umaapaw na buhay. Maling motivation po yun. No? The Lord does not want to see that kind of heart from each one of us. Pupunta tayo dahil mahal po natin ang Diyos. At ito pong pagpapahayag natin, konting sakripisyo. Okay. Kaya manalangin na po tayo. Ikaw lang ang
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lang pag-asa namin, Lord. Kung wala ikaw, walang saysay ang buhay namin, Panginoon. Puro takot na lang ang mamamayani sa bawat puso't isipan namin. Subalit naranasan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila ang pagmamahal mo. Kaya Lord, salamat. Salamat at inibig mo kami kahit hindi kami karapat-dapat. Lord, patuloy mo po nawa na iparanas sa inyong mga hinirang ng mga anak sa Sinoco family, Lord, ang kadakilaan at kapangyarihan mo, Panginoon, na maging si Sister Ansis Tagal Bitanico, Lord, na kasalukuyan nasa banig ng karamdaman at humihingi, Lord, ng panalangin sa kapatiran. Alam ko, Lord, diringgin mo ang mga kapatid ko, Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, mahal na mahal mo sila. Ikaw ang dahilan kung bakit narito kami, Panginoon. Isa lang ang dahilan mo, Panginoon, ang maranasan namin ang pag-ibig mo. At Lord, alam namin, isa ito sa dahilan. Sa pamagitan ng kagalingan ni Sister Ansis, Lord, ay maranasan namin, Lord, na hawak mo ang lahat ng bagay. Na wala dapat kami ipangamba sa buhay, Panginoon. You are in charge, Lord. Pagkatiwala lang namin ang buhay sa iyo, Lord, ay wala kaming dapat ikatakot. Maranasan namin ang buhay na kasiyasi at buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, sa patuloy mo na pagmamahal sa amin. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon, at huwag mo rin pabayaan, Panginoon, na maagaw ng kaaway ang sino man sa amin, Panginoon, na hindi kami masilaw sa salapi at ginto, Panginoon, bagkus manaiglagi ang pag-ibig mo sa amin. Paalalahanin mo, Panginoon, sa amin na namuhunan ka ng dugo, Panginoon, at buhay para sa aming kaligtasan. Kaya di na po namin ipagbibili pang aming kaluluwa sa demonyong kaaway, Panginoon. Ikaw lang ang patuloy na maghari sa amin, Panginoon. Ikaw lang ang iisang Diyos, ang susundin namin. Ikaw lang, Panginoon, walang iba, kundi ikaw lang. At sa darating na gawain sa Sabado, Lord, bigyan mo nawa ng magandang panahon ang mga anak mo para hindi naman po sila mahirapan at magdalawang isip na magpunta sa gawain dahil sa panahon, Panginoon. Hawiin mo ang lahat ng balakid sa dadaanan, Panginoon, katulad ng ginawa mo sa bayan ng Israel, Panginoon, nung dinala mo sila sa Promised Land. Kaya Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Kaya salamat, Panginoon, sa katugunan mo ng aming panalangin. Wala kaming gagawin araw-araw hanggang sa gawain namin, Panginoon, sa Sabado, kundi ipangalandakan na ikaw ay napakabuti sa amin. Sa ngalan po ni Jesus ang lahat ng ito. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen at amen. Katapusan ang pagmamahal mo. Walang Okay, at pagpapaalamanin ko lang muna po sila bago kayo pasalamatan. Sister Julie. Amen. Una-una, maraming salamat kay Lord, Brother June, Sister Rose, at syempre sa inyo po lahat, mga kapatid po namin sa Sinoco Community, Family of Love. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all po. At si Sister Rose din po, magpapaalam sa umagang ito. Amen po, my dear brother and sister, Brother June, Sister Julie, salamat po sa Panginoon sa ating lahat. My dear brothers and sisters, sabi nga po ng ating head servant, Panginoon lang po natin ibigay ang tiwala dahil siya ay tapat kong mangako sa bawat sa. Salamat po at pagpalain po tayong lahat. Salamat po. Amen. Okay, thank you sis. Okay, nice yung pasalamatan.